7:00 ng gabi. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay kumakapit sa bawat sulok ng maliit na bahay ni na Elena at Rico. Kumakapit ito sa kurtina, sa sofa, at higit sa lahat sa balat at damit ni Elena. Si Elena, 35 taong gulang, ay mukhang mas matanda sa kanyang edad. Ang kanyang buhok ay laging nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa labada at paglilinis. Ang kanyang mga damit ay maluwag na duster, nakupas na ang kulay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rico, ang kanyang asawa. Guwapo pa rin si Rico, makinis ang balat at amoy pabango. Nagtatrabaho ito bilang supervisor sa isang department store. "Nandyan ka na pala, mahal," salubong ni Elena na may dalang sandok. Akmang hahalikan niya sana si Rico sa pisngi nang biglang umiwas ang lalaki. "Teka lang, Elena, ang lagkit mo," reklamo ni Rico habang naguhubad ng sapatos. Ang tono ng boses niya ay may halong pandidiri. "Naligo ka na ba? Amoy araw ka na nga. Amoy mantika ka pa." Napahinto si Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. "Nagluto kasi ako ng paborito mong kare-kare at saka naglinis ako ng banyo kanina at naglaba ng mga uniforme mo." "Kahit na," sagot ni Rico habang dumediretso sa kwarto nang hindi man lang tinitingnan ng asawa. "Pwede ka naman sigurong mag-ayos bago ako umuwi, di ba? Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang basahan." Napayuko si Elena. Basahan. Iyon na ba ang tingin sa kanya ng asawang pinaglilingkuran niya ng 10 taon? Sumunod si Elena sa kwarto. "Rico, kain na tayo. Handa na ang mesa." "Busog ako. Kumain na kami sa labas ng mga katrabaho ko." Malamig na sagot ni Rico habang nagte-text sa kanyang cellphone. May ngiti sa mga labi nito habang nagtatype. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Elena. "Sino yan?" tanong ni Elena. Pilit na pinapatatag ang boses. Binaba ni Rico ang cellphone at tumingin ng masama kay Elena. "Trabaho to. Huwag kang ang usisera. Alam mo, kaya nakakawalan ganang umuwi dito eh. Bunganga mo agad ang naririnig ko. Tapos ang dugyot pa ng itsura mo." "Rico, ginagawa ko naman ang lahat ah." Nanginginig na sabi ni Elena. "Ako ang nag-aasikaso sa lahat dito. Wala tayong katulong. Paano ako mag-aayos kung paggising ko pa lang, trabaho na ang inaatupag ko para sa'yo?" Nang dahil doon ay tumayo si Rico at tinarap ang kanyang asawa. "E di gawan mo ng paraan. Tumingin ka nga sa salamin. Elena, losyang na losyang ka na. Nakakahiya kang isama sa mga party ng kumpanya. Yung mga asawa ng kaopisina ko, magaganda, mababango. Ikaw, para kang nanay ko." Dahil sa sakit, hindi nakakibo si Elena. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumuon sa kanyang dibdib. Lumabas si Rico sa kwarto. Naiwan si Elena na nakatitig sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang muka. May mga linya na sa noo. May eye bags. Tuyot ang balat. "Pangit na ba talaga ako?" bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha. Isang Sabado nagpasya si Elena na sorpresahin si Rico sa trabaho. Nagdala siya ng pack lunch. Nagsuot siya ng pinakamaganda niyang blusa, isang lumang floral shirt, at naglagay ng kaunting polvo at lipsticks. Pagdating niya sa department store, nakita niya si Rico sa may ladies section. Hindi ito nag-iisa. May kausap itong babae. Bata, maputi, mahaba ang buhok, naka-fitted na dress na nagpapakita ng kurba ng katawan niya. Nakita ni Elena kung paano humawak si Rico sa bewang ng babae. Nakita niya kung paano sila nagtatawanan. Yung tawa na puno ng landian. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Nilapitan niya sila.
Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Rico? Tawag ni Elena. Lumingon si Rico. Nanlaki ang mga mata niya. Pero mabilis itong napalitan ng inis nang makita ang itsura ni Elena. Tiningnan siya ni Rico mula ulo hanggang paa na may ikinahihiya siya nito. Anong ginagawa mo dito? Sita ni Rico. Hindi man lang inalis ang kamay sa bewang ng babae. Tumingin ang babae kay Elena. Tinaasan siya nito ng kilay at ngumisi ng may pagkakainsulto. Rico, who is she? Siya ba yung labandera nyo? Nasaktan si Elena, pero mas nasaktan siya sa sagot ni Rico. Hindi sumagot si Rico, sa halip, hinila niya si Elena palayo sa may fire exit. Bakit ka nandito? Nakakahiya ka. Asik ni Rico. Ako pa ang nakakahiya. Sigaw ni Elena. Tumutulo na ang luha. Sino yon, Rico? Sino yung babaeng yon? Kaya ba hindi mo na ako ginagalaw? Kaya ba diring-diri ka na sa akin? Oo. Sigaw ni Rico pabalik. Oo, Elena. Siya si Lovely. Girlfriend ko. At oo, diring-diri na ako sa'yo. Napahagulgol si Elena. Paano mo nagawa to sa akin? 10 taon, Rico. Sinasakripisyo ko ang karir ko para sa'yo. Hindi ako nag-aayos para makatipid tayo. Lahat, binibigay ko sa'yo. Wala akong pakialam sa sakripisyo mo. Kung ang kapalit naman ay mukha kang basura. Dinuro siya ni Rico. Si Lovely, inaalaga ng sarili niya. Mabango, makinis, masarap kasama. Ikaw, puro reklamo, puro amoy bawang. Hindi ko kasalanan na pinabayaan mo ang sarili mo. Nagpabaya ako kasi inuna kita. Sumbat ni Elena. Pwes, hindi ko hiningi yun. Umuwi ka na. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Sagot ni Rico. Iwalayan mo siya. Matigas na sabi ni Elena. Tumawa si Rico ng mapakala. Bakit ko siya hihiwalayan? Siya ang nagpapasaya sa akin. Ikaw, pabigat ka lang sa paningin ko. Alam mo, Elena, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Talo ka na, luma ka na, losyang ka na. Iniwan siya ni Rico sa hagdanan ng fire exit. Umiyak si Elena hanggang sa maubusan siya ng luha. Ang sakit ay hindi lang sa puso, kundi sa buong pagkatao niya. Kinabukasan, pagka-uwi ni Elena galing sa palengke, naabutan niya ang mga maleta niya sa labas ng pinto. Nakalak ang gate. Nasa loob ng bahay si Rico at si Lovely. Nakaupo sila sa sofa. Nanonood ng TV habang kumakain ng pizza. Ang pwesto na dapat ay kay Elena. Inuupuan na ng kabit. Rico, buksan mo to. Kinalampag ni Elena ang gate. Lumabas si Rico. Kasunod si Lovely na naka-silk robe. Robe na regalo dapat ni Elena kay Rico, pero hindi nito ginagamit. Umalis ka na, Elena, sabi ni Rico sa kabilang panig ng gate. Bahay ko rin to. Pinagpaguran natin to. Sigaw ni Elena. Pangalan ko ang nasa titulo. Malamig na sabi ni Rico. At ayaw ni Lovely na nandito ka. Nasisira ang vibes namin. Sumingit si Lovely. Nakapulupot ang braso sa braso ni Rico. Oo nga naman, ate. Look at you. Wala ka ng pag-asa. Ibigay mo na si Rico sa akin. I can take care of him better. Siguro naman halata sa itsura natin kung sino ang mas deserving, di ba? Tumingin si Elena kay Rico. Nagbabaka sakaling may natitira pang awa o pagmamahal. Rico, ipagpapalit mo talaga ako sa kanya dahil lang sa itsura. Tinitigan siya ni Rico, walang emosyon. Hindi lang sa itsura, Elena. Sa presensya. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko binata ulit ako. Kapag kasama kita, pakiramdam ko nasa retirement home ako. Umalis ka na bago pa tumawag si Lovely ng guard. Doon namatay ang Elena.
na dating mapagbigay. Pinulot niya ang kanyang mga gamit. Tumingin siya kay Lovely na nakangisi ng tagumpay at kay Rico na tila nakahinga ng maluwag. "Tandaan niyo tong araw na to," bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng pighati at sumpa. "Darating ang araw, luluhod kayo sa losyang na tinapon niyo ngayon." Tumalikod si Elena at naglakad palayo, bitbit ang kanyang durog na puso at ang kaunting dignidad na natitira sa kanya. Bumalik si Elena sa probinsya, sa maliit na bahay ng kanyang tiyahin. Ang unang buwan ay impyerno. Hindi siya makatulog. Tuwing pipikit siya, naririnig niya ang boses ni Rico. Losyang, mabaho, basahan. Muntik na niyang wakasan ang buhay niya, pero naisip niya ang galit na bumuhay sa kanya. "Hindi pwedeng ganito na lang ako," sabi niya sa sarili habang nakatingin sa salamin isang umaga. Tama si Rico, pinabayaan ko ang sarili ko. Pero mali siya, nawala na akong halaga. Nagsimulang magtrabaho si Elena bilang assistant sa isang maliit na catering business. Mula sa paghuhugas ng pinggan, natuto siyang magluto ng gourmet dishes. Dahil sanay siya sa hirap, mabilis siyang kumilos. Isang araw, habang nagke-cater sila sa isang corporate event, napansin siya ng isang lalaki, si Marco. Nasa 40 anyos, disenteng manamit, may-ari ng isang malaking event company. Nadulas si Elena habang nagbubuhat ng tray. Agad siyang sinalo ni Marco. "Ayos ka lang ba, miss?" Tanong ni Marco. Mababa at malumanay ang boses nito. "Pasensya na po, sir. Nakakahiya." Yumuko si Elena. Tinatago ang muka. Nahihiya siya sa itsura niya. Wala siyang make-up, pawisan. "Huwag kang yumuko," sabi ni Marco. Inangat nito ang baba ni Elena gamit ang daliri. "Walang dapat ikahiya sa marangal na trabaho. At saka, maganda ang mga mata mo. Sayang kung itatago mo sa sahig." Natigilan si Elena. Iyon ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na may pumuri sa kanya. Kinuha siya ni Marco bilang cook sa kumpanya nito. Pero hindi lang iyon ang naging papel ni Marco sa buhay niya. "Elena," sabi ni Marco isang araw habang nagkakape sila pagkatapos ng trabaho. "Bakit laging itim o gray ang suot mo? Bakit hindi ka magsuot ng pula o kaya naman ay dilaw?" "Hindi bagay sa akin, sir. Matanda na ako, pangit," sagot ni Elena. Umiling si Marco. "Ang ganda, wala sa edad. Nasa pagdadala yan at nasa nag-aalaga. Kung hindi ka alagaan ng iba, alagaan mo ang sarili mo, tutulungan kita." Dahan-dahan sa tulong ni Marco, bumangon si Elena. Nagpa-derma siya, nagpaayos ng ngipin, nag-gym, natutong mag-makeup hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang sarili. Nag-aral siya ng culinary arts gamit ang ipon niya at tulong ni Marco. Lumipas ang 3 taon, ang dating Elena na tinatawag na basahan ay naglaho. Ang humarap sa salamin ay isang babaeng matikas, makinis ang balat, puno ng kumpiyansa at may sarili ng negosyo, ang Elena's Feast. Ang pinakasikat na catering service sa probinsya at nagsisimula ng makilala sa Maynila. Si Marco ay hindi lang naging mentor, naging sandalan niya ito. Walang sapilitan, walang panlalait. Minahal siya ni Marco noong nagsisimula pa lamang siyang bumangon at mas minahal siya nito noong siya ay nagniningning na. Samantala, sa bahay na inagaw nila, unti-unting nagiging impyerno ang buhay ni Rico. Ang akala niyang paraiso kasama si Lovely ay naging isang bangungot. "Rico, asan na yung pambili ko ng bag?" Sigaw ni Lovely mula sa kwarto. "Wala na tayong pera, love. Ang taas ng kuryente.
Hindi pa bayad ang tubig. Sagot ni Rico na nakaupo sa kusina. Puro hugasin ang lababo. Ang sahig ay malikabok. Ang mga damit ay nakatambak sa sofa. Simula nang tumira si Lovely, walang kumikilos sa bahay. Hindi marunong magluto si Lovely. Hindi marunong maglaba. Ayaw nitong masira ang kuko niya. E di mag-loan ka. Akala ko ba manager ka na? Bakit ang hirap-hirap natin? Si Elena nga noon, napagkakasya niya ang sahod mo ah. Lumabas si Lovely, nakasimangot. Natigilan si Rico. Si Elena. Naalala niya ang luto ni Elena, ang malinis na bahay, ang plantsadong uniforme, ang haplos nito kapag masakit ang ulo niya. Huwag mo ngang ikumpara ang sarili mo kay Elena, bulong ni Rico. Si Elena, masinop, ikaw, waldas. Aba, so, sinisisi mo ako? Nag-hysterical si Lovely. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ako nilandi, hindi sana mayaman pa ako ngayon sa ibang lalaki. Losyang na nga yung asawa mo, iniwan mo pa. Tapos ngayon, hanapin mo ang serbisyo niya. Ang kapal naman ang mukha mo. Araw-araw ay away. Araw-araw ay sumbatan. Nawalan ng trabaho si Rico dahil laging late at laging absent. Kakasundo kay Lovely sa mga gimmick nito. Napabayaan niya ang kanyang sarili. Tumaba siya. Naging oily ang muka at naging mukhang puyat. Siya na ngayon ang nagmumukhang losyang. Isang gabi, habang nag-i-scroll ng Facebook, nakita ni Rico ang isang post na viral. Meet the CEO of Elena's Feast, Miss Elena de Guzman, receiving the Entrepreneur of the Year Award. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Nasa litrato si Elena, nakapulang gown. Ang buhok ay nakaayos ng elegante. Ang balat ay nagniningning. At ang ngiti, napakaganda. Katabi nito ang isang lalaking desenteng-desente, si Marco. Elena? Bulong ni Rico. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng tinatawag niyang basahan, ngayon ay mukhang reyna. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap si Rico ng sulat. Final demand letter mula sa bangko. Rematado na ang bahay. Hindi na sila nakakabayad ng amortization sa loob ng isang taon. Nataranta si Rico. Wala silang matutuluyan. Iniwan na siya ni Lovely. Noong nalaman nitong wala na siyang pera at nabaon sa utang, tinangay pa ni Lovely ang mga natitirang appliances. Nag-iisa na lamang si Rico sa madumi at madilim na bahay. Biglang may kumatok, malakas. Binuksan ni Rico ang pinto. Inaasahan ng sheriff. Pero laking gulat niya nang makita ang isang magarang sasakyan sa tapat ng gate. Bumaba ang isang driver at pinagbuksan ang pasahero sa likod. Bumaba ang isang babae. Naka-white pantsuit, naka-sunglasses at naka-heels. Ang bango nito ay umabot hanggang sa kinatatayuan ni Rico. Tinanggal ng babae ang sunglasses. Elena, naibulong ni Rico. Tumingin si Elena sa kanya. Walang galit, walang tuwa, tila blanco. Magandang hapon, Rico. Bati ni Elena. Ang boss nito ay formal at puno ng otoridad. Nabalitaan kong foreclosure na ang bahay na to. Binili ko na sa bangko bago pa nila isubasta. Binili mo? Tulala si Rico. Oo, sayang naman. Dito ko binuhos ang luha at pawis ko. Sabi ni Elena habang naglalakad papasok ng gate. Sinundan siya ni Rico. Elena, ang ganda mo na. Ibang-iba ka na. Hindi siya pinansin ni Elena. Tinitigan niya ang paligid. Ang mga damo ay matataas na. Ang pinto ay sira na ang doorknob. Ang dumi, parang hindi inalagaan. Komento ni Elena. Elena, pwede ba tayong mag-usap? Nagmamakaawa ang boses ni Rico. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako.
Iniwan na ako ni Lovely. Niloko lang niya ako. Ikaw pala talaga. Ikaw pala talaga ang kailangan ko. Humarap si Elena kay Rico. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang t-shirt ni Rico ay may mantsa. Ang shorts ay luma. Ang mukha ay puno ng balbas na hindi inahit. Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon, Rico? Tanong ni Elena. Sabi mo, mukha akong basahan. Sabi mo, nakakahiya akong isama. Sabi mo, losyang na ako. Mali ako noon. Patawarin mo ako, mahal. Lumapit si Rico at akmang hahawakan si Elena. Huwag mo akong hawakan. Madiin na sabi ni Elena. May bisita ako. Sa sandaling yon, bumukas ulit ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Marco. Guwapo, matangkad, nakapolong barong. Kitang-kita ang pagiging disente at yaman nito. Lumapit si Marco kay Elena at tumawak sa bewang nito. Isang hawak na puno ng respeto at proteksyon. Rico, kilalanin mo si Marco. Pakilala ni Elena. Ang fiancé ko at ang bagong co-owner ng bahay na to. Parang binuhusan ng yelo si Rico. Fiancé? Oo pare. Nagsalita si Marco. Ang boses ito ay malalim at seryoso. At nandito kami para inspeksyonin ang property namin. Kailangan mo nang umalis ngayon din. Elena, wag naman ganito. Nanginginig na si Rico. Saan ako pupunta? Wala akong trabaho. Wala akong pera. Asawa mo pa rin ako. Ex-husband. Pagtatama ni Elena. Matagal na tayong annulled. Hindi ka lang sumipot sa hearing. Kaya hindi mo alam na approve na. Elena, parang awa mo na. Sa sobrang desperasyon, ginawa ni Rico ang hindi niya inakalang gagawin niya. Lumuhod siya. Lumuhod si Rico sa maruming semento. Sa paanan ni Elena at Marco. Umiiyak, humahagulgol. Patawarin mo ako. Babawi ako. Magbabago ako. Tatanggapin ko kahit anong trabaho, kahit maging boy niyo ako. Basta wag mo akong itapon. Tiningnan ni Elena ang lalaking dating sinasamba niya. Ang lalaking dumurog sa kanya. Ngayon, nakaluhod ito. Mukhang basahan at mukhang losyang. Naalala niya ang sakit, pero imbes na galit, awa na lang ang nararamdaman niya. Awa para sa isang taong hindi marunong makontento. Tumayo ka dyan, Rico, sabi ni Elena ng mahinahon. Tumingala si Rico, puno ng pag-asa. Tinatanggap mo na ba ako? Umiling si Elena. Hindi. Sinasabi ko lang na tumayo ka dahil hindi bagay sa iyo ang lumuhod at lalong hindi mo makukuha ang respeto ko sa ganyang paraan. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Marco. Tumingin siya kay Rico sa huling pagkakataon. Noong sinabi mong basahan ako, naniwala ako sa iyo. Pero pinaramdam ni Marco at ng sarili ko na isa akong diamante na tinabunan lang ng alikabok. Ngayon, malinis na ako at kumikinang. Hindi na ako babalik sa taong nagtapon sa akin sa putikan. Marco, tara na. Ipa-demolish na lang natin ang bahay na to. Masyadong maraming pangit na alaala. Magtayo na lang tayo ng bago, sabi ni Elena. Masusunod, mahal, sagot ni Marco at hinalikan si Elena sa noo. Tumalikod sila at naglakad pabalik sa sasakyan. Naiwan si Rico na nakaluhod sa lupa. Umahagulgol habang pinapanood ang babaeng sinayang niya. Ang babaeng losyang noon, pero ngayon ay abot langit na ang ganda at tagumpay. Napapalayo ng papalayo. Kasama ang lalaking marunong magmahal ng totoo. Ang huling narinig ni Rico ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan na tila tunog ng pagsara ng huling pinto ng pag-asa ng kanyang buhay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan niyo po ito.
Please like, share, and subscribe. Click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Uli ay maraming salamat po at God bless us all.